Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about Amy Marcos, yung inyong senadora na kung makakapili lang siya ng kamag-anak at yung pong nag-propose na maski na isa lang siya nakakampi ng Duterte, Duterte pa rin siya. No? At mapapatunayan nyo po ito sa isang article dito po sa Manila Bulletin. No? Magaling to si Senatora Amy Marcos. Sana ito na lang naging presidente, hindi na lang si Nong PBBM. No? Kasi, bro nyo, lahat na yata ng ginawa ng Duterte ay kanyang babak-apan. No? Ito po kasi yan. Amy Marcos backs Duterte issued total firecracker ban, says PBBM must impose it. Di ba? Sa tingin nyo, suggestion lang yan sa aking palagay. O kayo, ano sa tingin ninyo? Isa ba yung pag-uutos sa kanyang ading? Hoy, ading, tularan mo si Duterte, napakagaling. Ikaw dyan, wala ka namang alam. Ang tanong kaya, may bakit di ka na lang ikaw ang nagpresidente? Di po ba? Bakit niya po ito nasabi? Ito po, babasahin natin. Nasabi ko naman sa inyo Basta Duterte, si Amy Marcos, there's always a star for all ages. Para kay digong niya. Ano kayang ginawa dito ni Duterte? Kasi meron po diyan na isang balik tanaw tayo. May isang gunggong na retiradong kapitan, PMAyer daw siya, na nasabi niyang walang kwenta ang ating Pangulo. Pero kung meron po tayong pagkakataon, boboljakin natin yung matandang gurang. Actually, na-boljak na natin yan, yung latest video natin, yung huling-huling video, nandun po siya, mga kababayan. Tiyak alam nyo na yung pangalan ng kapitan na yun. Kapitan Unggoy. Di ba? Kapitan Gunggong ni Buwakang Inang yun. Sabi nga nung hitad dito, na Buwakang Ina. Yung nanay daw nila, buwaya. Buwakang di ba? O bukangkang. Mga walang hiya no? Eto po, bakit yan nasabi ng inyong magaling na Senatora Amy Marcos? Hindi ko po tatawagin na itong ate ng bayan kasi hindi po ito ang embodiment ng mga ate sa ating Pilipinas. No? Na itatakwil mo ang iyong pamilya. No, siguro meron silang less than percent na ganun ng mga ate kasi siguro may pinagdadaanan. O baka sawi sa pag-ibig si Senadora. Walang pumepeg-ibig sa kanya, malapit nang mag-Valentine. After nitong New Year, ang susunod na occasion is for the heart. Kaya ganyan ang Senadora. Baka naman, sa dami ng stress niya, yung mga digonggong burak supporter, ay yung pa problema niya. Di po ba mga kababayan? Ito po, punta na tayo dito. Senator Amy Marcos believes that the current administration should strengthen the implementation of former President Rodrigo Duterte's Executive Order number 28, which sought to regulate and control the use of firecrackers and other pyrotechnic devices. So, alam niyo naman, di ba, tuwing celebration ng bagong taon, marami rin po ang mga nadidisgrasya. No? Minsan, nagiging putot na sila. Wala na yung I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Count them softly. 1, 2, 3. Kaso wala na yung 5. Wala na rin yung 6. Tumalon na sa 8, 9, 10. Putot na Minsan hindi lang sa kamay, minsan sa parte ng katawan, disgrasya. Di ba? So meron daw pong EO number 28.
The question is this EO 28 na ano na ba yan? Yung na-abolish na, yung bang wala nang kwenta kasi wala na yung presidente? O ginawa na ba yan ng parang EO supersedes the EO number 28? Parang ganon. O still, naandyan pa yan, active pa lang. No? Siguro yun ang naisip ng Senadora Amy Marcos ninyo, ipa-implement mo na lang yon instead of creating another EO. Kasi daw po, napakaganda nitong mga to. Marcos made the remark on Wednesday, December 27, in relation to Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos call for a total ban on firecrackers. Ayun naman pala, si DILG Abalos ang nagsasuggest ng total ban sa firecrackers. No? Ang maganda dyan, ito lang po opinion lang po ito. No? Yung experience ko po dito tuwing July 4, no? Yung city o certain organization or grupo na magpa-fireworks, pero sila po ang mag-o-organize. Sila ang magsasabi na, ito po yung rules and regulations, dito lang po kayo, walang lalapit, walang magdadala ng sariling paputok dyan. Pwede watusi. O yung mga yung hinihila biglang putok-putok lang na gano'n. Yung hindi totally makaka-put ng total na disgrasya sa physical ng tao. Yun po, manonood kayo ng firecracker show, mga ganon. No, fireworks pala. Ganon lang, manonood, video, vlog kayo, ganon. At least safe. Ngayon, kung may nangyaring aberya, may mananagot. Kung nagkamali sila, ayun, sagutin po ng organizer yon o ng city yon. Pero merong certain rules and regulations. Maganda po yun. Or, pwede kayong magpaputok, pero wala po yung mga high calibre na mga paputok, yung mga super lolo, plapla, labintador, mga quitis, yung ganon. Yung mga fountain ganon po no? Dito, yung iba pinapayagan po pero wala po yung mga malalakas na paputok. And mostly, may total gun ban. Bawal po. At malaki ang penalty pag nagpaputok ka ng baril. Kung meron ka mang baril. So, itong suggestion ni Benhar Abalos, maganda po yan. Firecrackers talagang masakit po yan. Ang maganda niyan, para safe kayo, kung maaari, wag na lumabas sa bahay. Baka mamaya meron pong siraulong nagpapaputok ng baril dyan, di ba? Abalos even urged local government units to pass ordinances that will ban firecracker use and individual fireworks displays in their localities. Individual fireworks display. So, ibig sabihin, yung mga bahay-bahay, yun ang sinasuggest niya. Maganda, yung fireworks, yung sa city na ang mag-organize or a certain private organization. Di ba? Maganda yan. No, dito po, parang halimbawa, dito sa lugar na to, sa Luneta, doon na lang tayo manood lahat ng fireworks display. Sagot ng Manila, may magdo-donate. Pero bawal pong magpaputok ang individual ng paputok. Marcos said that Duterte banned firecrackers in 2017 through the EO 28 series of 2017, and it was just a matter of implementing the EO. Quote, under the Administrative Code, executive orders are acts of the President providing for the rules of a general or permanent character in implementation of execution of constitutional or statutory powers. So until there is another order from the executive that supersedes EO 28-2017, the administration has to implement it. Okay, maganda naman pala. Hindi pa pala naman pala nasusupersedes yung EO. So tama naman ang suggestion dito ni Senatora Amy Marcos. It's just a reminder for her brother, hey bro, we have this EO from my great president, to my buddy, to my kamag-anak Duterte. You're not my kamag-anak anymore. Di ba? Pwede ba? Suggestion lang. I-implement mo na lang yung EO instead of creating one. Instead of the localities doing their own rules and regulations, instead of the DILG creating a memo, di ang maganda, i-implement na lang yung ginawa ng aking beshi na si Digong, kasi napakagaling niyang presidente, hindi ikaw, PBBM ang magaling. Wala kang kwenta. Kasi sinabihan po siyang walang kwenta nung isang kapitan.
O, sinasabi ng mga kaalyado kong mga DBS, yan, nasabi siguro ni Amy. Parang, sinasabi niya lang na, i-implement mo na lang, pero sa back of her head, buwakang inan to, ayaw pa kasi i-implement. Buwakang inan to, nagmamagaling pa kasi. Ganun eh, di ba? Kasi nga, malaki ang galit ni Amy sa kanyang mga kamag-anak. Kaya ganyan. Kunwari lang pa 2 towns, pero back on her head, buwakang inang nitong mga to. O, wag niyo akong sisihin ha, bakit ganyan? Kasi sinabi niya yan sa mismong kanyang official FB page. Kung napipili lang ang mga kamag-anak, o ibig sabihin, ayaw niya. Kaya ito, implement mo na lang yung ginawa ng aking friend. Eto pa, there is good wisdom behind the EO. Misuse of firecrackers can quickly turn a celebration into a medical emergency or even a tragedy. Let us welcome the new year with our fingers, limbs, and lives intact. Akala ko naman, let us welcome the new year with new perspective and with new kamag-anak. Di ba? Alam ko yung nasasabihin ni Senator Amy Marcos, no? Similar to the EO signed by Duterte, Abalos is also pushing for supervised fireworks display in common spaces like municipal town halls and other designated areas. Ang maganda naman po yan. He added that the said measure can help decrease fireworks-related accidents and untoward incidents toward the holiday season. He also urged LGUs to replicate the EO, which is still being implemented by other local governments such as Davao and Quezon City. Oh, tama naman yung suggestion ni malditang ate ninyo, ng malditang ate ng bayan. Ayun na lang po tatawag ko sa kanya. Huwag kayong magagalit kasi kayo tinatawag nyong kuting. Ahas at tambaluslos. Edi si Sara tawagin kong tamilmil. Si Duterte tawagin kong pollen from grace. Itong si Amy Marcos, maldita ng bayan. Di po ba? May punto naman siya, no? I-implement mo na lang daw po Pangulong Bongbong Marcos yung EO ni Powerful Digong, yung sinabihang kang weak kasi baka yun ang udyok ng ate mo. Sige, sabihan mong weak yung kapatid ko. Wala namang kwenta yan. Weak talaga yan. Sunod-sunuran lang yan sa atin. Ako pa rin. They are in the palms of my hands kasi even though kamag-anak ko sila, para lang silang puppet ko. Ganun po yan. So therefore, dictatorship, yun ang gusto ni Amy Marcos. Kasi nga, diktador si Digong, di ba? Alis tayo doon sa fireworks, no? Sa EO ni Digong ninyo. Eto pa, Amy Marcos ulit, si maldita ng bayan. No? Sa politiko. Hindi si speaker. Amy Marcos may be Bongbong speak for 2028 presidential post. Naku, sino nagsabi nito? Eto po, yung the bad spirit. Naalala nyo to? Diba yung nakaaway ni Attorney Larry, former attorney, ex-attorney Larry Gadon, na ngayon ay presidential advisor for, yung, ano ba yun? Hunger ba yun? For poverty alleviation, ano ba yan? Nabi-brain freeze tayo mga kababayan, ang lamig kasi. So si Luke Espiritu pala to, attorney. Ano naman ito? Hindi daw pala si speaker eh. O yun, bakit niya nasabi? Bakit niya nasabi? Eto daw po. Labor leader Attorney Luke Espiritu is skeptical of the possibility that House Speaker Martin Romualdez would campaign for the highest office in 2028 presidential election. Skeptical daw. Espiritu stated that the rumors of the Speaker's presidential bet are too early and believes that he is merely acting as a lightning rod in order to conceal the real candidate from the political opponents of the Marcoses. Kumbaga, panakip butas lang to. Ikaw muna, Martin, ang magpranta, pero iba ang ating itatakbo. Ay, ganun ba? Parang si Digonggong. Quote, for tactical reasons, it will really be a bad tactical move na you do not conceal your intentions in that matter.
Napapansin ko kasi na yung mga early declarant ng ganyan ay maaagang target. Oh, mukhang may tama naman po siya. Tingnan nyo, di ba? Ano ang ginagawa ng mga Duterte at SMNI group of mga samahan ng mga nanglolokong inchik. Di ba? Mga samahan, no, ng nandudugas na mga inchik. Di ba? O, napapansin niya daw yun na maagang target nga. Di ba, tina-target nga si Martin kung anong pinagsasabi. Yung latest, si MPA na si Eric, di ba? 1.8 billion travel funds only for the speaker. O, ngayon, na-contempt siya. Nang dahil lang sa Tamilmil na ito. Dinedepensahan nila si Tamilmil. PP naman pala. No comment. I let the undersecretary answer the question. Pero yung sariling opinion, no comment. Tangina, tapos gustong-gusto lang maging presidente, sino comment. Baka pag natanong, Madam President, what is your say about the issues in West Philippine Sea? No comment. Let my dad answer that. Patay. Aray ko. Bakit ka pa nagpresidente? Yung tatay naman pala ang tatanungin. Di ba? Madam President, what can you say about the education now in our country? No comment. I let Secretary ganito to answer your question. Or you can send a request for an interview to Secretary. As for my take, no comment. Tapos magbibigay ng sasabihin niya, sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Ayun lang yung kaya niyang sabihin, sabay, sasapakin nga. Yung reporter, gago ka, bakit ka nagtatanong? No comment nga ako eh. Putya. Nakakapraning tong si Tamilmil ang putya. O, tutuloy tayo kay Espiritu. Isa rin to eh. Oh, wag kang saniban ng masamang nasasaniban na nga ako ng masamang espiritu. Kaya nga yung pinag-usapan nila si Martin Romualdez, siya daw ang tatakbo bilang presidente. Alam ko na. Alam mo na may duda ako na yun ay totoo. Duda pala siya. Tamang hinala po yung espiritu. Yung bad spirit. May hinala. Ano? Na hindi ka tao? Espiritu ka. Di ba? Espiritu, raise the possibility. Nagbigay siya ng kanyang take doon. That Senator Amy Marcos could be the true presidential candidate of the current administration and that her relationship with the Duterte might be just to keep tabs on the strategies and movements of their political rival. Tibay naman ni Espiritu na na-debunk niya na. Parang yung ito ang strategy ng kalaban. Decoy lang pala si Martin, decoy lang. Pero talagang Marcos ang tatakbo. Baka naman isipin mo, baka pati si Irene idamay mo dyan. Yung bunsong kapatid pala ang ipapatakbo. Quote, pagka malapit ka sa enemy mo o sa potential rival mo, well, you get a lot of benefits. Kaya nga, keep your enemies closer. Di ba? Although Senator Amy has previously declared that her undying support for the Dutertes, Espiritu believes that her actions are merely a ploy to conceal her true intentions as her opposition and criticism toward Romualdez are rather inconsequential. Mga wala naman daw palang kwenta yung mga criticism niya kay Romualdez. Ano lang yun? It is only a strategy for a game. So nga naman, sa mga ganyang laban ng mga estratehiya, huwag mong ipapakita kaagad yung alas mo. Kailangan mong itago, no? Kung baga sa poker face, show your poker face. Don't let your opponent read you. Kailangan poker face. Like Lady Gaga ka, di ba? Yun lang po yan. Sabi pa ni Attorney Luke Espiritu, quote, educated guess lang. Si Amy Marcos yan. Yes!
Educated guess lang naman pala yan eh. O, sa kanya lang, pang personal. Yun yung kanyang nababasa. Kasi, itong mga samahan ng mga nagoyo ng inchik, mga samahan ng mga nagnanakaw na inchik, si Sara Duterte, ang gusto nilang maging presidente sa 2028. Even yung isang server firm dyan, no? Si Sara, pinalalaki nga yung kanilang mga number eh. Pinagaganda. Pero si Luke Espiritu, kumuha siya sa likod nun. Di ba matatanda nyo, sabi ni Sara, wala akong ambisyon. Di ba? Ayaw niya maging tambaluslos. Gusto niya, lo. Walang S. Tambalola. Di ba? 2024 daw gusto niya eh. O sino 2028? Ayun, baka ganun ang nakuha ni Attorney Luke Espiritu. Mukhang may punto naman, no? Wala ka naman nakikita na sila ay naghiwalay at nag-away politically. Tapos deklarasyon lang. Kasi ang mga deklarasyon, it costs nothing. Correct. Wala. Bunga nga lang. Laway lang. Tumalsik lang yung laway mo. Di ba? Ito pa. Espiritu reminded that the Marcoses are not new to power play in politics as the former dictator President Marcos Sr. has historically done so to great effect. Di ba? May patama pa kay Apo Lakay. Wala naman na silang magagawa. Sabi nila na yung constitution ay ginawa para hindi makabalik sa power ang Marcos. It is the will of the people. Kung sinasabi nyo, pinatalsik nyo si Apo Lakay noong 1986 sa people power, it is also the people power that put PBBM sa Malacanang. Bakit? With that enormous 31 million votes, wala akong pakialam sa boto nung Tamil Mil na vice president. Hindi naman siyang presidente. Di ba? Majority, electoral and popular votes. It is the will of the people. It is the power of the people. Kahit na gumawa ka pa dyan ng ironclad na constitution against these Marcoses, they will come back. Unless you stated there that no Marcoses will be, stipulate nyo sa constitution. Ilantad ninyo na walang Marcos to their everlasting family tree, kung sino pa man yan, kung may dugo sila to the 10th degree o whatever, yung sabi yung hanggang sa hindi sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa 10th or forever. Kung may lineage ka ng Marcos or Romualdez, bawal kang tumakbo as presidente. Wala pong ganun eh. Siguro, hinigpitan nyo lang constitution na may term limits, may economic provision, bawal ang corruption. Pero, nakabalik ang isang Marcos. Because of the will of the people na siyang ginamit nyo rin noon, na nagpatalsik at yun din ang ginamit ng tao ngayon para sila ay ibalik. Di ba? Is it fair? Well, it's called karma. Di po ba? Yan. Kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? No? Sa suggestion ng maldita ng bayan, si Senatora Amy Marcos sa EO, about sa ban ng firecrackers, at ganun din po sa opinion o sa palagay po ni Attorney Luke Espiritu. Sabi niya nga, educated guess lang naman. Binibigyan niya ng another twist. Kasi sawang-sawa na siya sa pagmumuka ni Tamil Mil. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.